Isang Kastila lamang si Camarón Cosido na tila pulubi o palaboy ang hindi abalang pumasok sa tanghalan. Dahil dito'y naobserbahan niya ang mga nagaganap. O Tio Kiko, tingnan mo ang mga mamisong balikano. Ito ay pinapaubaya sa aking mga Pranses. Magkano naman ang binigay nila sa mga praile? Saan? Amigo, dapat alam mo na ang lahat ng kikitain sa palabas ay mapunta lahat sa kumbento. Sa isang madilim at tahimik na silid, nagkatagpo ang kagawad at si Simon. Magandang hapon po, Ginong Simon. Ang hudyat ay isang putok. Huwag kang mabahala. Ang general ang may sabi nito. Huwag mong ipagsasabi ang utos ko ang sundin mo. Dahil kapag ang utos ko ang sinunod mo, tataas ang tungkulin mo. Opo, Ginoong Simon. Naku, mukhang may binabalak na naman si Simon. Sa kanilang mga mata, mababanaag ang determinasyon at pag-asa. Ang kanilang pag-uusap ay simula ng isang mahalagang hakbang tungo sa pagbabago. Mga kababayan, mukhang may binabalak na naman si Simon. Anong pinagsasabi mo? Nagbabaliw ka na ba? Alam nyo ba, ang mga praili ay mas mahigit na malakas kaysa general? Huwag kayong mangmang! Ang general ay aalis at iiwan ang mga praile. Kung magagawa natin ng maayos, yayaman tayo. Ang hudyat ay isang putok. Lampas na oras ay hindi pa nagsisimula. May nagsisipadiyak ng baston at sumisigaw na buksan na ang tabing. Nagagalak at sabik na kung mapanood ang palabas. Ako din. Buksan nila ang tabing. Umawit naman si Sir Pulit. Pumalakpak si Padre Irene na pinag-espiya ni Padre Salvi kung sadyang masama nga ang palabas ng mga Pranses. Sa gitna ng dilim, ako'y magsisilbing tanglaw upang ang pag-ibig ay muling masilayan. Pagaganda ng imig. Wala ako makita o marinig na masama ang palabas na ito. Tingnan natin kung hanggang sa huli ay wala ngang kapintasan. Ang mga Pranses ay kilala sa kanilang mapang-akit na pagtatanghal. Habang patuloy ang Ako'y palabas, mangangarap tahimik sa na liwanag ng nagmamasid si buwan Padre at sa Salvi. pagdating ng bagong Sinusuri umaga. niya ang bawat kilos at Wala galaw akong ng makita mga masama. tauhan sa Sadyang entablado. mahusay ang kanilang pagtatanghal. Tingnan pa natin sa susunod na bahagi. Marahil ay may itinatagong lihim ang kanilang pagtatanghal. Maraming salamat po sa inyong lahat. Umasa akong kayo'y nasilayan. Sa gitna ng mga papuri at palakpak ng mga manonood, Bravo, Sir nananatiling Polite. makagbantay si Isang Padre napakagandang Salvi. pagtatanghal. Patuloy na naghahanap ng dahilan upang tipusin ang palabas ng Ay mga naaayon sa Pranses. Hindi tayo dapat magpabaya. Ano ang nangyari sa ating bayan? Bakit ang maraming karahasan? Sino ang may gawa nito? Kabesa, may natagpo ang bangkay sa labas ng bahay niyo. Ano? Sino siya? Isang lalaking taga-bukid kabesa. Hindi namin kilala, ngunit may mga sugat sa kanyang katawan. Sa Kabanata 23 ng In Filibusterismo, natagpuan ng isang bangkay sa bahay ni Kabisang Talis. Isang insidente na magdudulot ng takot at pagkabagabag sa buong bayan. Tingnan natin ang mga pangyayari. Dumating ang mga sundalo at pinanguruan ng isang sundalo.
Kapisan Talis, kailangan namin siyasatin yung bahay. Maaari ba kami pumasok? Sige, pasok kayo. Wala naman akong tinatango. Pumasok ang mga sundalo at nagsimulang mag-usisa sa loob ng bahay. May tensyon at takot sa paligid. Habang nagaganap ang pagsisiyasat, may isang lalaking nagmamasid mula sa malayo, si Simon, ang mag-aalahas na may lihim na bala. Ang takot ang nagtutulak sa kanila upang mag-aklas. Kailangan lamang ang kaunting udyok at mga tao'y magagalit na. At dito nagtatapos ang Kabanata 23. Ang bangkay na natagpuan ay hindi lamang isang krimen, kundi isang bahagi ng mas malaking plano ng paghihimagsik. Sa mga susunod na kabanata, lalong iigting ang mga pangyayari. Basilio, ang oras ng pagbabangon ay malapit na. Kailangan natin tiyakin na handa na ang lahat. Simon, nagdadalawang isip pa ako. Paano kung magkamali tayo? Paano ang mga inisinteng mga epektuhan? Anong naririnig ko? Mga plano ng pag-aalsa? Basilio, hindi ko inasahan sa'yo ito. Parisalve, hindi nyo naiintindihan ang paghirap ng mga tao. Ang lahat ito ay para sa kalayaan. Sabi, tama si Basilio. Ang bayan natin ay matagal na naghihirap. Kailangan magkaroon ng pagbabago. Isagani, ano itong naririnig ko? Kasama ko sa planong ito? Ulita, kinuha ko ito para sa kinabukasan ng bayan natin. Para sa ating lahat. Hindi ko gusto ito. Hindi ako sasali sa kahit anumang karahasan. Mas gusto kong mamuhay ng tahimik. Mahina ang loob mo, Juanito. Pader Irene, kailangan ko ang tulong mo upang mapalaganap natin ang ating mga idea. Simon, alam mong tutulong ako. Ngunit mag-ingat pa rin tayo. Dahil ang gobyerno ay hindi natutulog. At si Kabisantano? Ano ang mangyayari sa kanya at sa kanyang pamilya? Ang lahat ng sakripisyo ay may kapalit. Si Kabisang Tano at si Tandang Selo ay magiging simbolo ng ating pakikibaka. Sa Kabanata 24 ng Il Filibusterismo, ikinuwento ni Placido Penitente ang kanyang mga pangarap at saloobin habang nilisan niya ang Maynila dahil sa pagkadismaya sa sistema ng edukasyon at pamahalaan. Hindi ko na matiis lahat ng ito. Ang sistema ng edukasyon sa Maynila ay puro pang-aabuso. Kailangan ko magdesisyon. Anak, ano ang iniisip mo? Bakit ka nag-iimpake? Ina, wala nang saysay ang manatili pa rito. Wala akong natutunan kundi pagkabigo. Pero anak,
Paano ang iyong pag-aaral? Di ba pangarap mong makapagtapos at makatulong sa ating bayan? Oo, ina. Alam kong nais mo lang ay ang pinakamabuti para sa akin. Ngunit, buo na ang desisyon ko. Kailangan kong umuwi at makapag-isip ng maayos na plano para sa aking sarili at para na rin sa ating bayan. Bakit hindi mo subukang magtiyaga pa? Baka may paraan pa para maayos ang lahat. Hindi ko na kaya, ina. Napupuno na ako. Uuwi talaga ako sa probinsya para makapag-isip ako ng maayos. Paalam, ina. Nagpaalam si Placido sa kanyang ina at naglakad palabas ng bahay. Narinig mo na ba? Oo, narinig ko rin. Umalis na si Placido Pininti sa kanyang paralan dahil hindi na niya natiis sa mga praile. Marami na talagang nagre-reklamo sa sistema ng edukasyon dito. Baga mas mabuti pa ang maghanap ng ibang paraan tulad niya. Mas mabuti nga. Hindi ako susuko. Marami pang paraan upang makamit ang aking mga pangarap. Ang mahalaga ay magpatuloy ako mangarap at magsikap. Dumilim ang entablado, maririnig ang tunog ng paglalakbay at mga yapa.